Ulit, take two. Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po to si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. Maulang-maulan po ngayon sa Pilipinas o kung saan man kayo na ngayon sapagkat alam ko global tayo. May mga nanonood sa ibang bansa. Okay, pag-usapan natin ng budget para sa tong 2025 at ang mga problema dito. Pero wag lang problema pag-usapan natin. Pag-usapan din natin ng solusyon. Sapagat ngayon lang, kababasa ko lang sa balita na sabi ng Executive Secretary ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay pinagpaliban muna ni Pangulong Marcos ang paglagda sa budget at sapagkat pinag-aaralan pa at siya ay nagbitaw na ng salita na may mga ila-line item dito ang Pangulo. Alinsunod sa ligang batas at alinsunod din sa kanyang mga ng prioridad ng kanyang pamahalaan o ng kanyang gobyerno. Na magandang balita yan sapagat marami tayong mga natuklas sa mga problema. Ang pangunahing problema dito na nakikita natin, ako nakikita ko, sapagkat nakalagay po sa saligang batas na ang dapat na pinakamataas ang budget, bigyan ng top priority ang edukasyon. Pero pagtutuwid lang hindi lang ito Department of Education kasi ang iba, akala DepEd lang yung education budget. So yung budget ng DepEd lang ang sinisita. Ang education sector po, apat po ang napapaloob dyan. Una, yung edukasyon ay ang Department of Education sa Basic Ed. Merong state universities and colleges, ito yung tertiary education ng mga public sapagkat may mga kolehiyo tayo at universidad na private, hindi naman po yung nilalaanan ng budget ng Kongreso sapagkat private yan. Pero yung state universities and colleges kasama po dyan. Pangatlo, meron mo tayong Commission on Higher Education. May budget po ang Commission on Higher Education. At pang-apat ay yung pong TESDA, yung Technical Education and Skill Development Authority. Ito pa yung mga pang-vocational o VOCTEC. So ito po ay ang kabuuan ng budget ng education. So ituwid po natin, hindi lang po DepEd ang education budget. Apat po na agency yon. Ganun pa man, pag isuma total mo ang budget nitong apat na ahensyang ito o grupo ng mga ahensyang ito, ay nataasan pa rin sila ng DPWH. Trilyon ang budget ng DPWH. Samantalang bilyon lang ang budget ng apat na sumatotal ng DepEd, SHED, SUC sa TESTA. Ito ay malinaw na paglabag sa saligang batas. Sapagkat nakalagay sa saligang batas natin ang dapat nabigyan ng prioridad ay ang edukasyon. Hindi natin sinasabing ang DPWH hindi kailangan ng pera sapagkat alam naman natin na maraming mga infrastrukturang nasira. In fact, pwede nga lusutan Kung himayin natin yung DPWH budget, ilan ba doon yung budget para sa pagtatayo ng mga eskwelahan? Para pagkumpuni ng mga eskwelahan? Para improve ang educational infrastructure? Kung kasama doon, maaaring makredit din natin yan sa edukasyon. So hindi ko sinasabing totally yung budget ng DPWH ay doon na yun lahat. Parang ganon. Pero parang hindi naman yata kung kahit ilipat mo yata yung mga budget sa pagpapakumpuni ng eskwelahan ay hindi pa rin kayang higitan yung budget mismo ng public works and highways na hindi education related. So, sa akin, although hindi ko alam yung figure doon, para sa akin kasi, importante ang public works. Kasi kapag mahihina ang ating mga daan, sira-sira, katulad dito, yung mga kaibigan ko at kapatid, mga kamag-anak sa Pabicol, abay sira-sira daw ang daan sa Bicol, kaya grabe ang traffic sa Maharlika Highway. So, nauunlot ang ating economic progress. Pag mga tulay natin sira-sira at ang daming bagyong dumaan, marami tayong nagreklamo kulang sa flood control projects, abay kailangan taasan din ng budget ng DPWH. Wala naman nagsasabi na hindi taasan. Pero dapat wag nitong higitan ang education. Kung tataasan mo ng DPWH, taasan mo rin ang education. Pero itong Congress natin, sa bicameral, hindi natin maintindihan kung bakit nagkaltas sila na nagkaltas sa DepEd, kinaltasan, ang kinaltas pa yung computerization. Alam naman natin na kailangan natin mag-catch up sapagkat sa global na pamantayan, computerized na po lahat ang educational systems ngayon. Digitized. Bawat bawat ano, bawat classroom may computer system, 'di ba? Tapos babawasan mo pa yung computerization. Anong klase 'yon? 'Di ba? Pero mamaya pag-uusapan natin yan kasi meron kasing problema din diyan. Ah,
Kasi tatanong nyo, bakit kasi binawasan? Ah, so kailangan bigyan ng kagyat na solusyon ito at ito mismo ang Pangulong Marcos ang nagreklamo dito. Sabi niya hindi pwedeng ganon. Kaya nga siguro hindi mo niya nilalagdan ng budget sapagkat balak niyang i-veto. Ngayon, ang nakalulungkot dito ganito kapag binito niya yung budget, ibig sabihin niyan, ah, kasi yung mga hindi nakakaintindi po ng veto powers ng presidente, ang presidente po hindi po siya pwede mag-appropriate ng pera. Ang kanyang power ay para lamang po sa ah, pag-veto. Ito yung pagsasabi ng hindi o no. Okay? Ano ba yung veto? Ang veto ng presidente, ibig sabihin hindi ko sinasang-ayunan yung budget mo. Pero hindi porket hindi niya sinang-ayunan, kaya niya ng palitan. Di ba yun ang problema? Pag vinito niya yung budget ng DPWH, walang budget ng DPWH. Babalik yan sa 2024 level. O kapag niline item veto niya, ang ilang mga probisyon doon, tanggalin niya. Kung meron man yan appropriation ng 2024 budget, yung babalik yan. Kasi ganun ang rule natin, hindi tayo katulad ng Amerika. Sa Amerika, pag walang naipapasang budget at nagsasara ang gobyerno, wala, maswerte tayo, hindi po tayo ganyan. Siguro sana ganyan din ang sistema para itong mga congressman, senador, ay lalo na pipuwersang gumawa ng paraan. Kasi magsasara ang gobyerno, lahat ng government agencies mawawalan ng sweldo, pati kami sa UP. Titigil ang gobyerno. So, butit hindi tayo ganon. Sa atin, pag ang budget ay nabito ng Pangulo, at hindi ito na-override ng Congress, kasi hindi porket i-vito ng Pangulo, wala nang solusyon. Kasi kanito yan, may na-aproba na budget ang Kongreso. Tapos ipapasa na nila sa Pangulo yan. Ang Pangulo, pag vinito yan, ibabalik yan sa originating house. At kailangan ma-override ng House at ng Senate voting separately, two-thirds vote, ganun kataas ang pamantayan para ma-veto ma-override ang veto. Kung hindi yan ma-override, ang ibig sabihin yan, paano kung ma-override pala? Di balik ulit kung ano yung budget na na-aproba. Pero pag hindi ma-override, hindi man nawawala ng budget. Kung ano lang budget sa 2024, yun ang automatic ma-appropriate. So, pwedeng ganun na mangyari. Pwedeng i-veto ng presidente ang ilang mga items sa DPWH. Tapos, yung mga yan, yung kung meron man allocation niya sa 2024, babalikan sa level nila para lamang masiguro na mas mataas ang maano yung constitutional mandate na dapat mas mataas ang budget ng education. Pero nakalulungkot ito kasi parang naitali ang kamay ng Pangulo Natali ang kamay ng Pangulo, parang para lang niya maksunod ang constitutional provision na mas mataas ang budget dapat ng DepEd at ng CHED at ng SUCs at saka ng uh, TESDA. Kailangan niya magbawas ng budget sa DPWH. Ang DPWH, kailangan din natin ng pera doon. Hindi ba? So yun yung nakalulungkot, hindi ba? Na parang, anong nangyari? Di ba? Ngayon, hindi naman pwedeng ang Pangulo i-restore niya yung level ng budget ng education sapagkat wala siyang kapangyarihang mag-pass ng legislation ng budget. Congress lang ang pwede. Pwede lang niyang i-veto pero hindi siya pwedeng magdagdag. Hindi niya pwedeng ibalik. So yun po yung nakalulungkot dito. Pero hindi, kasi ang tanong kasi ganito ay, bakit kasi binawasan ng Congress di umano ang budget ng DepEd sa computerization? Doon lang tayo pumunta muna. Kasi ang sabi ng Kongreso, maraming perang binibigay sa computerization for the past years sa DepEd. Hindi naman nagagastos ng tama. Tama nga naman, bigay ng pera tapos hindi naman nagagastos ng tama. Ay, di huwag mo munang bigyan. Pero ang nakalulungkot kasi dito, kasi kung pag hindi mo binigyan, di lalong, kasi ganito yan, maring tanong nyo sa akin ay Ro, paano pag hindi nagastos? Ang tawag doon, mababa ang absorptive capacity. Binigyan ng pera ang DepEd, tapos biglang hindi nagastos. Mababang absorptive capacity. May mga bagay-bagay na pwedeng mangyari. Yung alokasyon doon ay babalik sa national coffers. Pwede mag-revert. Pwede ring ideklara, at pag ganun, wala na yun sa kamay ng Department of Education. Di ba? Magiging parte na yun ng pool ng budget ng gobyerno na pwedeng i-appropriate uli, gamitin uli. Pwede ring ideklara siyang savings
at the end of the year. Kung savings, gagamitin ng ahensya para sa may ibang mga programang prioridad. So pwedeng ganun ang mangyari sa DepEd eh. Dahil maraming, depende yan sa tanong eh, ano bang nangyari doon sa budget sa computer. Kasi kung yung computer ay naibalik sa general fund, ay hindi na nila pwedeng gastusin yon. Pero kung yun ay savings, ay pwedeng gastusin. Kailangan lang ng approval ng DBM. Ngayon, meron tinatawag na continuing appropriation. Depende kasi yan kung nakalagay sa general appropriation sa akin, isang pera ay continuing. Usually, sa mga project ito na nagko-cross ng years, katulad ng construction ng mga roads at bridges, hindi naman matatapos yan within a fiscal year. So, nag-appropriate ng pera ang Kongreso ng continuing appropriation. Ibig sabihin yan, hindi mag-expire at the end of the year. Hindi kailangang i-declare ang savings, hindi magre-revert sa general fund. So, yan ay pwedeng gastusin. So kung continuing appropriation yan, bibilangin yan sa 2024 budget. Pero pagdating sa 2025, di na yan i-appropriate. Pero kasama pa rin yan sa budget. So hindi natin alam kung yung computer budget ng DepEd ay continuing appropriation. So kailangan malinaw yun. Ako mismo hindi ko alam ang sagot doon. Pero kung continuing appropriation yun, then therefore, bagamat technically mababa ang budget ng DepEd for this year, hindi nabigyan ng pera for computerization. Pero kung continuing appropriation naman yung mga pera ng computer, pwede na lang gamitin yan for 2025. Hindi natin alam. Yun din yung gusto kong ipaalala sa mga ibang tao na basta na lang kumukuda ng hindi inintindi yung proseso. Hindi porket walang perang binigay sa isang ahensya, wala nang pera. Kunyari, binigyan ka lang ng 1 billion. 1 billion yung hawak mong pera. Kasi yung 1 billion na yan, pwede pang madagdag dyan yung savings mo nung previous year kung dineklara mong savings yun at inalaw ka ng DBM at kung ano man continuing appropriations ang na-approve nung previous year. Pero hindi na yan bibilangin for 2025. Ibig sabihin yan, pera mo yan. Parang ganito yan. Ngayong taong ito, binigyan ako ng 1,000 ng parent ko. Pero may natira akong savings na 500. O yung 500 na yun, akin pa rin yun. So sa salita, may 1,000 ako plus 500 dahil may savings ako. Pero yung 500 kasi na credit na yun nung last year. Tapos, meron pang binigay ang aking, may isang daang piso na binigay sa akin. Yung 100 last year, binigay sa akin, pwede mong gastusin next year, continue appropriation yan. So, madaling salita, kahit na ang binigay lang sa akin ng parent ko ay 1,000 ngayong taong ito, meron pa akong 500 na savings last year at meron pa akong 100 na continuing appropriation. So meron akong 1,600 sa madaling salita ang pwede kong gastusin. So, yun yung dynamics ng budget. Kaya yung mga nagsasabi na, bakit kaunti ang budget na tingnan? Tingnan mo ano yung nature ng budget na available sa isang to be spent. Anyway, be that as it may, ang konstitusyon kasi klaro eh. Sa budget bill, dapat ang laging pinakamataas ang appropriation ay ang education. Teka muna, saglit lang ha. Ayan, meron lang akong kinuha doon sa ano. Ayoko makita na ako yumuyo ko. Baka makita niyo ang panot kong ulo. Wala na. Ito, may buhok pa yan. Um, so yun yung kailangan nating tingnan. Pero ganun pa man, meron pa rin problema sapagkat dapat bigyan ang pagkakasense ko, yung budget sa computer ay hindi continuing at hindi rin savings eh. Parang ibinalik kasi kung yun may continuing appropriation o savings, hindi masyadong magrereklamo si Secretary Angara. Pero ang point dito, baka naman kailangan pa nga doblehin at dagdagan yung budget ng edukasyon, hindi lamang sa computerization. So yun yung point na sinasabi natin dito na hindi lang naman computerization ang issue eh. Mga paaralan, mga training ng mga teachers, yung pagtaas ng antas ng level ng kalidad ng mga services, yan ay kailangan pundukan. So yun ang realidad. Ang nakalulungkot dito, yung sektor ng edukasyon, wala namang ibang pinagkukunan ng pera yan, kundi ang, ano, ang, wala naman tuition ngayon ng SUCs eh.
pinagkukunan dyan ay ang mismong government appropriation. Ngayon, punta tayo ngayon sa isa pang masalimot na issue tungkol sa PhilHealth. Dito malinaw ako. I'm more agitated with the fact that DepEd, TESDA, SUCs, and CHED binabaan than what happens to PhilHealth. Kasi ang PhilHealth po, government-owned and controlled corporation yan. Ano bisip ng GOCC? Korporasyon. Kumikita ng pera. Saan ba nanggagaling ang pera ng PhilHealth? Sa mga contribution ng mga members. May dalawang klase po kasing members yan, yung mga salaried personnel katulad na ko at ng mga nagtatrabaho sa private and government agencies na meron ng kinakaltas buwan-buwan sa atin na kontribusyon sa PhilHealth. Yan, pupunta po yan sa PhilHealth. Meron naman tinatawag na mga appropriations galing sa mga shares, sa sin taxes, yung tax sa sigarilyo, tax sa alak. Meron din galing sa PAGCOR, yung sa pagsusugal. So yan napupunto po yan sa PhilHealth. At maliban doon, ang government may binibigay na subsidiya. Ang subsidiya ng gobyerno, sapagkat ito ay para doon sa mga hindi nagtatrabaho, walang kita, ang gobyerno na ang nagsushoulder ng kanilang kontribusyon sa PhilHealth. Tayo mga nagtatrabaho, yung ating employer at yung sweldo natin mismo ang nagko-contribute doon. Yung mga hindi nagtatrabaho, ang gobyerno ang nagbibigay ng subsidiya doon. Yun po yung subsidy na pinag-uusapan sa PhilHealth. Yun po yung siniro ngayon ng gobyerno. Ang Congress hindi nagbigay ng subsidy. Bakit? Ang dahilan ng Congress ay maraming pera ang PhilHealth. Meron siyang surplus. Bilyon. Ang laki. Halos mga 700 billion yata o 800 billion. Mas malaki pa sa entire budget ng Department of Health. Ngayon, sinasabi ng iba, bakit mo gagalawin? Reserve funds nga yan. Pero ganito naman kasi, bilang government-owned and controlled corporation, dapat meron silang fiscal autonomy, meron din silang wherewithal na ayusin ang pagpapatakbo nila ng kanilang operasyon. Tinanong naman sila, kaya bang ninyo kahit walang subsidiya, kaya nyo bang araw-araw ayusin ang trabaho nyo? Kaya. Kaya nyo bang palawigin pa at palawakin pa ang serbisyo? Babaan ang kontribusyon ng mga tao at taasan ang tinatawag natin na case rates kasi yun naman ang sensitibo sa PhilHealth yung kontribusyon na kinakaltas sa'yo buwan-buwan. Babaan yan. At case rates, yung kayang pondohan kapag nagkasakit ka, on hospital ka, ano yung pwedeng i-cover ng PhilHealth ngayon kakapurat. At sa government office yung hospitals lang. Paano ma-expand yung services na isasama na lahat? Diba? Or kaya taasan, gawing 50% ng case rates. Malining salita, 50% ang cost ng hospitalization mo sasagutin ng PhilHealth. Hindi yan nagawa ng PhilHealth for a long, long time. Kaya lumobo ang kanyang surplus. So ngayon, syempre ganito yan. Ang dami mong kailangang paggagastusan bilang gobyerno. Bakit bibigyan mo pa ng subsidiya itong nagpakita naman na unang-una hindi niya kayang gamitin yung pera niya sa tama at pangalawa, ang daming surplus, ang daming pera. Parang ganito, may anak ka. Ang dami mong anak na kailangan. Kailangan mo marami. Nangangailangan ng mga pera yan. Ay yung isa, ang daming sobrang pera. Tapos hindi naman magaling gumastos. Kaya nagkakaroon ng sobra bukod sa kuripot o kaya, hindi maayos hindi mawinawaldas, pero ang daming pera. So siyempre, ikaw, unahin mo siyempre yung kailangan ng pera. Katulad ng edukasyon na binabaan mo pa nga ngayon. Di ba? Sa kaya naintindihan ko yung point ng PhilHealth. Marami kasing misinformation Nauuna kasi yung may mga tao, mga ekonomista pang iba dyan, mga dating opisyal ng gobyerno. Nauna yung galit, nauna yung gusto lang makaisa sa gobyerno, gusto lang bumanat, na hindi pinapaliwanag sa tao yung kontekstong yan. Hindi ako masyadong galit na binawasan ng subsidy ang PhilHealth kasi alam ko kaya ng PhilHealth na tumakbo. Para sa akin ganito yan, patunayan nyo muna na kaya ninyong umayos o ayusin ang inyong trabaho. Katulad yan, bilyones ang appropriate nila for the anniversary celebration for next year. Actually, hindi naman totoo na Christmas party lang yon.
fake news naman yon, di ba? Hindi naman pang Christmas party lang. Pero ganun pa man, entire year celebration ay bilyones ang gagastusin. Milyones pala, whatever. Laking pera, di magpakita naman ng frugality, magpakita ng pagtitipid at ayusin ang serbisyo. Pabilisin. Unang-una, babaan, taasan ang case rates, yung subsidiya ng binabayaran ng PhilHealth sa mga hospitalization at serbisyo. Pangalawa, mag-move na babaan ang mga pansamantala, babaan ang mga kontribusyon ng mga members kasi ang dami naman ng palang pera. Pangatlo, ayusin ang serbisyo, pabilisin, hindi yung ang tagal bago ma-process ang mga benefits sa mga ospital na nagagalit ang mga ospital kasi ang tagal bago nila makuha yung kanilang bayad, reimbursement. Kasi ang ospital muna ang nalulugi dyan. Sila yung nagre-render ng serbisyo. Pero ang PhilHealth dapat, kasi yun yan, may service, may PhilHealth, may HMO, yung dalawang yan ang nagko-combine para wala kang bayaran sa ospital. So yun yung point dito. Kapag naayos nila yan, di anong solusyon dyan, ang remedyo dyan, gawin muna nila, and then saka na tayo mag-usap. Pwedeng ibalik naman yung subsidiyang yan eh. Pwede ngang yung natap nila sa reserve funds, pwedeng reimburse sila later. Total, may supplemental budget naman. Pwede naman mag-request ang sila kung nakukulangan na ibalik yung kanilang reserve funds na nagastos nila this year. Pero pansamantala, turuan muna ng leksyon. Yan ang hindi natin masasabi sa DepEd. Kasi ang DepEd walang pinagkukunan. Ang PhilHealth meron. Ang DepEd, ang TESDA, ang CHED at ang mga SUCs wala yung pagkukunang reserve funds. Wala silang masyadong, kasi hindi naman sila korporasyon eh. Ang PhilHealth, at ang PhilHealth pwedeng mag-invest ng pera. Government-owned and controlled corporation yan. Yung pera niya, na iba na reserve, pwede niyang i-invest para kumita sa bangko, ilagay, pwedeng ilagay sa Maharlika Investment Fund. Di ba? Yun yung pwedeng gawin ng PhilHealth. So pwede siyang mag-grow, pwede siyang kumita kasi nga korporasyon yan ang binibigay ng gobyerno ng subsidiya. Kaya lang, nalulungkot ako kasi may mga taong matatalino naman. Sa halip na ipaliwanag, inuuna yung aktivismo nila, inuuna yung kuda. At ang iba dyan, profesor pa sa economics. Ang iba dyan, mga health officials. Hindi kino-contextualize as if it's the end of the world when PhilHealth itself is saying we can survive. Despite. So, patunayan mo na nila. Ngayon sa DepEd, hindi pwedeng sabihin ng Kongreso, doon ako medyo hindi komportable na porket hindi ginastos na maayos ni Sara Duterte ang kanyang computerization funds o kaya baka kung saan napunta, ay hindi na naman kayo bibigyan ng pera. Wala pong pagkukunan ng pera ang DepEd maliban sa government appropriations. Kung nawaldas man ito, hindi man ito tamang nagastos ng previous year, huwag parusahan. Huwag niyong parusahan. Kasi ang mismong DepEd nagsasabi, hindi nila nakakayanin pag kulang ang budget nila. Hindi naman parusa sa PhilHealth yung wala muna silang subsidiya kasi ang dami-dami nilang pera. At yung mythology, yung kasinungalingan sinasabi na magsasuffer ang services, Panginoon ko, hindi naman magsasuffer. Silong mismo nga nagsasabi na kaya pa nilang palawakin with their car, even without the subsidies. They can still expand their services. They can lower our monthly contributions. They can increase the case rates. O hindi ba? Sila mismo, ang PhilHealth mismo nagsabi. So anong sinasabi ng mga professor dyan sa economics at mga health activists at mga nasasabihin, magsasuffer ang service ng PhilHealth. Sila mismo nagsasabi hindi. Okay? At bantayan. Kasi ganito, hindi ko maintindihan. Banat ng banat, sasabihin, ano man naman yung servisyo ng PhilHealth, hindi maayos. Tapos bibigyan mo pa ng pera. Ay maraming man silang pera. Kakaiba yan doon sa DepEd na, ay, binigyan kita ng pera, hindi mo inayos. Iba naman tao yung namumuno dyan nung hindi maayos yung pagpapagastos. Iba naman si Angara na ngayon eh. Lalo mo lang ibabaon ang ating educational system sa kangkungan. Diyos ko, lagi na nga tayong kulelat sa mga tests eh. Hindi ba? So yun po yung realidad. Ako nagtututok lang ako sa health at sa education. Kasi yun na nakikita ko na glaring contrast. In the case of education, we really need to augment and increase its budget. Not only because it's constitutionally mandated. Kaya nga ako naiinis kasi parang
ah, ah, parang para lang masolusyonan yung problema na konstitusyonal, babawasan ang budget ng DPWH. I-veto ng presidente ang ibang items sa DPWH para lang lumamang ang budget ng DepEd. Kasi hindi naman kaya ng Pangulong magdagdag ng pera sa budget. Unconstitutional din naman yun. Hindi naman siya kongreso. Ang budget legislated. Pero ito yung pwedeng gawin ng Pangulo kasi. It could happen that, there are savings within the government. There are, uh, yung, di ba may mga na-revert na sa gobyerno? Pwede kasi may tinatawag na supplemental budgeting process na kapag nakikita na kulang yung binigay, pwedeng magkaroon ng panibagong deliberasyon na dagdagan yung budget. So pwedeng ganun na mangyari na ang dadagdagan ng budget ang education sector, hindi na kailangan bawasan ang DPWH. Ibig sabihin niyan, isa subject sa supplemental funding ang DepEd, CHED, SUCs, dadaan pa rin sa Kongreso. Pero para makolekt lang yung anomalya. Ang gagawin siguro kung ako yung Pangulo, abay sa January, pagbalik ninyo, magkaroon kayo ng special session at tutukan nyo ang supplemental budget ng DepEd. Para technically, ah makorek natin yung constitutional anomaly. Huwag nyo nang galawin ang DPWH. Taasan nyo na lang ang budget. Total, may mga pera. Balita ko, mga trilyon din ng pera na ito yung bumalik sa general fund galing sa fresh dating pera to na-appropriate na to kailan hindi nagastos. Trilyon din yan eh. So pwedeng kunin diyan yung pang augment ng budget ng DepEd. So yun. Samantalang sa PhilHealth para sa akin, tuloy pa rin yung budget na yan. Huwag pa rin muna magbigay ng subsidiya. Patunayan muna ng PhilHealth na kaya nilang they have to clean their house. If you need to fire people, then heads must roll to improve. And then once mapakita nila na kaya nilang i-expand ang services nila, kaya nilang patasin ang case rates nila, pababa ang contribution, then siguro mag-supplemental funding din. Sige, balik na namin sa inyong subsidiya at pwede pa namin kung magkano man ang nagalaw ninyo sa reserve funds niyo, i-restore natin yung reserve fund ninyo sa original level, but it's still the decision of Congress. Finally, may na lang, yung tungkol naman ito sa AKAP. Alam mo, ito yung problema ngayon eh. Kaya maraming tao nawawalan ng tiwala sa gobyerno. Di ba, nagpakitang gilas ang Kongreso, lalo na ang House, dito sa Quad Committee. Inusisa nila ang budget ng DepEd, ang Office of the Vice President. Nakikita ko rin naman kung saan nanggagaling ang mga DDS eh. Na parang ang tiningnan nyo lang ang korupsyon di umano ni Sara Duterte. Pero yung tinitingnan yung mga strategy style na maaaring nagpapalusot na parang okay, ang aligasyon ng Kongreso ginamit ni Sara Duterte ang pera ng gobyerno. Yan ang aligasyon. Hindi natin alam kung totoo hindi. Yan ay papatunayan sa impeachment court at sa korte. Pero ito, yung AKAP, hindi nga nila kinuha yung pera. Kasi ang nangyari sa AKAP, nagbigay sila ng 21 billion sa House, 5 billion sa Senate. Hindi naman yan mapupunta sa bulsa ng senador at congressman. Ang sinasabi lang, itong AKAP program, isa itong ayuda sa kapos. Yung mga parang 4-piece, pero ito ay wala kailangan yatang return service. Kasi ang 4-piece nakatali sa edukasyon yan eh. Kailangan may estudyante ka o nag-aaral ka para mabigyan ka ng ayuda. Ito ay ayuda, ito yung pinamimigay sa talagang kapos na kapos. Ang gagawin, ito ay hawak ng DSWD, pero ang mga congressman, pwede silang mag-earmark, yung sasabihin, ito, ibigay mo to. Sila yung mag-identify sa mga distrito nila kung sino yung kukuha ng 21 billion na yun. Imagine yun, 21 billion yun para sa lahat ng congressman yun. Yung 5 billion naman sa mga senador. Malinaw na ito ay parang disguised pork barrel. Hindi mo naman masasabing pork barrel kasi hindi naman sila yung magpapatayo, hindi naman sila mag-identify ng kontraktor, di ba? Pero sila rin yung mag-claim ng credit na ako ang
bigay sa'yo. Samantalang hindi naman niya pera yun, pera ng gobyerno yun. Galing yun sa DSWD. Hindi ba? So ano, di para ding pampapogi para sa eleksyon. Hindi nga nila ibinulsa ang pera. Pero ginagamit nila para isulong ang kanilang interest. Yun ang nakakaproblema dito pagdating sa AKAP. Kaya ang solusyon ko dyan, huwag alisin ang AKAP. Kailangan ng tulong sa mga mahihirap. Wala tayong magagawa. Maraming naghirap ng panahon na to, gawa ng mga krisis. Pero alisin yan sa kamay ng Congress. Huwag nilang pakialaman yan. Ibigay na yan sa DSWD. Kasi hindi naman trabaho ng Kongreso ang mag-identify kung sino dapat. Ang trabaho ng Congress ay mag-legislate. Tapos na ang trabaho nila, nakapag-legislate na sila ng 26 billion na ibibigay sa mahihirap. Tapos na yon, tutukan na nila yung supplemental budget ng DepEd at ng CHED at ng SUCs at saka ng TESTA. Huwag na sila makialam dyan. May mga ahensya na ng gobyerno na kailangan dyan magpakitang gilas. Obviously, in aid of election and re-election tong mga to. Kaya doon ako nabibwisit. Huwag niyong sayangin yung goodwill na na-earn nyo because of the Quadcom. Because na, eto yun, moral high ground, tinisita nyo si Duterte dahil sa paggamit di umano ng pera ng bayan para sa sariling interes. Eto kayo, ganun din ang gagawin ninyo. Hindi ba? Hindi naman tama yun. Hindi naman tama yun. So yun, pwedeng i-veto, pwedeng gawa ng paraan ng Pangulo yun. Pwede niyang sabihin, i-veto ko yung 21 million at 5 million, yan ay okay. Pero yung yan ay appropriation sa Congress at sa House, bibito niya yan. Kasi provision yan doon sa BM. Pag binito niya yan, ibig sabihin yan, DSWD ang magkakaroon lang ng ano dyan, pakialam. Alam naman kasi natin na talagang gagamitin lang yan para pagpapogi. Okay, medyo napahaba tayo ngayon, pero komplikado kasi usapin ng budget. Inuulit ko, aralin muna ang mga sitwasyon bago kumudahan eh. Medyo complicated ang budgeting process. Hindi yan basta-basta, ano, basta-basta, porket walang binigay na pera, wala ng pera. Di ba? O sige, sana nakapagturo ko sa yung kaisipan, na-plus ko yung mga puso, at napabago ko mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ko sa bayan. Sabi sa ng UP, serve the people. So meron pa po tayong, eto nga ang problema pala natin. Sa Biyernes, ako po ay magbabiyahe na. So wala po tayong, magsisimula na po sa Biyernes, wala tayong usapang politika. Ako'y nagpapaalam na sa inyo ha, kasi ano tentatively, wala na po tayong usapang politika beginning Friday at babalik na po ako sa usapang politika sa Friday, sa December 27. Okay? Hindi po tayo mag-uusapang politika ngayong Biyernes at sa Lunes at sa Miyerkules kasi Pasko naman, 'di ba, 25. So wala po tayong usapang politika ngayong Friday. Next Monday, which is December 23, next Wednesday, December 25. Hindi po tayo magkikita-kita noon. Pero tayo po ay magbabalik sa 27, Friday. At wala na naman po tayong usapang politika sa 30, which is a Monday, and sa New Year, sa Wednesday. Ang susunod na uli natin ay January 3 na, 2024. So sige, ito po yung huling usapang politika natin itong week na to. Wala tayo sa Biyernes. At next week, Friday lang po tayo may usapang politika. And then after that, next Friday ulit. Yan po ang ating schedule. Alam ko mamimiss nyo ako, pero mag-enjoy muna tayo ng Christmas sa ating mga pamilya. Okay. Sige po. See you Friday next week. Okay? Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Ani mula sa Merry Christmas po sa lahat. Bye for now. Enjoy. At huwag masyadong kumain ng mga matataba at maaalat. Health is wealth. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Kung saan man kayo naroon sa mundo sa kaya. Enjoy the season. Merry Christmas.